nagtipok sa ilang dughan tungod sa kamatayon ni Jesus. Samtang gapanaw sila, nahiuban kanila si Jesus nga wa damha, hangtod nga si Jesus nawagtang sa ilang presensya. Ug sa kalit, ilang nabati nga daw dunay kalayo nga nagdilaab sa ilang dughan. Nagdilaab nga pulong, usa ka programa na maghatag kanatong giya, lamdag ug tubag sa atong mga pagduha-duha, ug labaw sa tanan maghatag kanatong kadasig kauban ng usa ka bul-anong alagad, preacher, writer ug broadcaster. I think nga naunay ra siya niining iyang suwat sa Wisdom 1:4. Sa may purpose ni Kristong gatukod siya iyang simbahan. And that is the same to us, like Mary Magdalene. She was controlled by her lust. Why Romans 5:12? Because of the sins of Adam and Eve. Sarado ka, kung imo unahon ang ginuda sa santos na misa. Labanan kas Ginoo, tabangan kas Ginoo. Kumpisan mo, balik mos misa, ayam og duol, espiritista, kinsa may nasulod ninyo, Diyos yawa. Inyong silingan, inyong kaila, di ganahag misa, di ganahag si CRM, masuko pa. Di ara, higugmaag ya po ng membros pamilyag silingan nga giyawaan. Down din yan. Si Boss ni Gaya din yan. Asay kansi, mangginaw panagsa, mangginaw pirmi. Mangginaw panagsa. Nang ginoo ba mo pirmi? Ug karon aniya inyong alagad, Brother Edsel L. Flosas. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful February 23, 2015 adlaw nga Lunes. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, I pray for our Pope Francisco, Emeritus Benedictus XVI, Papal Ambassadors, Church Magisterium, Cardinal Tagle, Quevedo Vidal, Archbishop Palma do Villegas, and all Archbishops, ubansab ni Bishop Noel Emeritus, Bishop Meduso Bohol, our Bishop in the Diocese of Talibon, Bishop Patrick Daniel Parcon, mga kaparians, deacons, kamadrians, seminarians, evangelizers, panalangini sila amahan. Please bless also for our benefactors, donors, supporters, financiers, add more people to work in this ministry. Father, bless those who are working with me in this ministry that you are entrusted to me. Father, please bless also our President Kido, Vice President Pinay, cabinet members, ito's congressmen, provincial officials, municipal town officials, barangay officials, Department of Justice, Supreme Court. Bless them, guide them in Jesus' powerful name. Father, I pray for CCTN Satellite Network, our Oasis Nationwide Ministry. You bless tayo Dudong Nadalim Chua, our CCTN Manager Mamalo Inepkando Tabar, our cameraman Brad Dilo, our editor Brad Churix, in charge of the technical department, Sister Inday, Brad Sardo, and Madam Perla, and the rest of the people who are involved with this ministry here in the province of Cebu. Bless Altiabese Center, protect my loved ones, Alma and Thea. Father, please bless our ministry in Radio TV, newspapers, internet, local, and satellite. As I pray for all sickly people na sa hospital, panimalay bedridden, Father, in Jesus' powerful name of Nazareth, I rebuke at cancel cast out all our sins, diseases, infirmities, problems, pains, troubles, anxieties, curse of poverty, as well as diseases in the four corners of this globe, hydrocephalus, mental disorder, brain cancer, brain tumor, sakit sa mata, katarata, glaucoma, pterygium, sakit sa dalungga, dikadog, sa sagam, sa dila, goiter, laryngitis, tonsillitis, pharyngitis, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa apdo, sa tasakinitas, o creatine, uric acid, leukemia, cancer cells, undiagnosed diseases of our bodies. I rebuke you and dissolve you in Jesus' name. Get out. Come to the foot of the cross. Veni Sancti Spiritus. Holy Spirit, enlighten us, empower us, heal us. Allow your people, Holy Spirit, to feel your healing touch. Santa Maria, San Jose, Padre Pio, San Vicente Ferrer, San Roque, Ezequiel Moreno, San Basen Cameros, Chofilo Camomot, Fulton, St. Patrick, Pitong, Paul Anthony,
Carlos Borromeo Santamas, di ako sa Agustin Anthony Padua, uban ni Samig Isagab sa Rafael Siltebra kay Juriel Olsens Mirabos Blessed. Please pray for us, be with us as we honor and praise our Almighty God. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Our gospel for today is taken from the Gospel of Matthew, chapter 25, 31 to 46. Ang katapusang hukom, inigani sa anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya siyang harianong trono. Ug ang tanan tao sa kalibutan, tigumon siyang atubangan, unya bahino niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop, kamaglain sa makarnero, gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang makarnero sa iyang tuo ug ang makanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao siyang tuo, umari kamo, gagi panalanginan sa kong amahan, ug dawatan ninyo ang gingarian, nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giwaw ako ug inyo akong gipainom, dumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay, ubo ako ug inyo akong gibistian, nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan, nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya mutubag kaniya ang mga matarong Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo, gagigutom o gipakaon kanamo, o giuhaw o gipainom. Kanus aman kami nagakita kanimo, nga dumuduong o midawat kami kanimo sa among mga balay, uhubo o gibistian kanamo. Kanus aman kami makakita kanimo, nga nagmasakiton o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari mutubag kanila, sultian ko kamo, nga sa matagigayon nga maghimo kamo niining alang sa usa sa labing ubos niining ako mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tao siyang wala, paawa kamo kanako, kamong gipangimaraot sa Dios, ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Gigutom ako apan wala ako ninyo pakana, giwa ako apan wala ako ninyo paimna, dumuduong ako apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay, hubo ako apan wala ako ninyo bistihi, nagmasakiton ako ug nagbilanggo apan wala ako ninyo alimahi. Unya mutubag siya kanila, Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom ug giihaw, o usa ka dumuduong uhubo ug nagmasakiton o nabilanggo ug wala kami mutabang kanimo. Ang hari mutubag kanila, sultian ko kamo, nga sa matagigayon nga magdumili kamo pagtabang sa usa ning labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong muadto sa kinabuhing dayon. Today we are remembering Saint Polycarp, ngadtong 155 per century. At the age of 86, he died. Disciple of St. John Evangelist, Bishop of Smyrna, born at the stake when he was martyred, when he was assassinated, when he was killed. Ang legacy ni St. Polycarp, nagpakamatay siya tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo o siyang baruganan isip Katoliko. Kita ka sa itong kinabuhi, are we willing to die because of our faith, because of our belief in God? Mo nila kong hagit, kay matod sa Revelation 21 verse 8, way talawan malangit. Listen to this, Matthew 10:28, ayaw kadluking makapatay sa lawas, pero di kapatay sa kalag. Kadluking Ginoo, both mapatay niya lawas o kalag. Maunang, let's imitate Saint Polycarp. Saint Polycarp, iapil mig-ampo kami mga talawan, may mong isog, kami na sakit, maayo, na problema masulbad, more wisdom, enlightenment, and courage. In Jesus' name we pray, Amen. Hallelujah. Alang sa mga interactors, inyong mga questions, clarifications, sa inyong mga gipadangat nga mga pre-request, you can text me 0927-955-1247, 092841-49490, 0930-681-3820. Salamat sa inyong pagtabang ining maong ministeryo. If you want to help this ministry, just connect to me, kontaka ko ninyo. If you want to become my prayer partners, ministry partners for the poor,
If you want, this ministry will be hooked up in different radio stations like DXRR, Agusan del Norte, in courtesy of Brad Ronald Timugan, a former official of the SID place in Asipit, and DXIK, Agusan del Sur, in courtesy of Juan and Hilin Lagang. Diining maong mga dapit gihook up ang atong programa diha sa maong mga radio. And presently gitagutan tagsuwat sa Bohol News Today sa atong programa diha sa Mindanao. Mao ni ang akong hagit ug hangyo ninyo, my dear people of God, nga impossible makasuwat ko sa inyong pamantalaan ug asa mo free andam kumusuwat. Impossible ma-hook up ni sa telebisyon lokal o radio, please do it for the glory of God. Muna kong apila ninyo o hangyo ninyo. And thank you my ministry in Hagna, mga Aguilar Medidas, mga Bitangkor, mga Asibis, and the rest of the people. Thank you so much. Now, speaking of the gospel, nagisgot ni katapusan sa kalibutan. Usa kini ka indikasyon nga kining kalibutana matapos. Mao ni ang eschatology, reality of this earth, of this world. Ang tao mamatay, Hebrew 9:27, after death judgment will follow. That is called individual judgment. This gospel is talking about general judgment. Na tanang taong maabta ni Kristong buhi, because Acts 10:42, He will come to judge the living and the dead. Laino niya, kanding ug karnero. Karnero buutan, kanding dautan. Then those who are in heaven nga namatay og una, and those who are in hell, wa nay purgatorio during this time, ang ilang kalag mubalik sa yuta aron matuman ang propesiya Ezekiel 37 verse 1 upward, nga ang bukog ug panit abog madugtong, ug ang naas langit madugtong sa lawas, gitawag ni glorified body, malipay sa langit, lawas ug kalag. While those who are in hell, condemned body, magantos, lawas ug kalag. 1:9 ikaduhang Tesalonika, kalayo nga way pagkapalong ngang imong kinabuhi didto sa impierno, sakit, pus, pagantos, ug labi na sakitan imong kasing-kasing kay nalayo kas Ginoo. Mao ni ang duha ka matang sa judgment, individual ug general judgment. Therefore, because we have double judgments, we cannot escape from this two judgment. Kung di man kakaabot sa general judgment, probably you will die and you will face God. Ug matod sa 2 Corintios 5 versikulo 10, ang matagtaw ning kalibutana maghatag og husay, hukmanta sumala sa atong mga binuhatan, kay kinahanglan matubang kitang tanan kang Kristo aron yang hukman, aron anta sa tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sang nabuhat, maayo dawtan dinhi sa kalibutan. Mao ni ang judgment day. Pangutan-on kas Ginoo kung unsay maayo nga imong gibuhat nining katilingpana. Mao nang every good things that we have done that is recorded in the book of life, Revelation 20 verse 12. Natay libros kinabuhi nga ang tanan natong maayong gibuhat gi-record na, including what you have done right now, for watching this episode, for listening to me wherever you are, via satellite, TV, radio, internet. Gi-record ni Ginoo. Ang inyong pagtabang nining mong ministeryo o sa asa mong parokya, gi-record na sa Ginoo. Ang inyong pagtabang sa mga gutom, gi-record na sa Ginoo. Ang inyong pagprotekta sa atong kinayaan, gi-record na sa Ginoo. Ang inyong pagtabang sa mga gigutom o mga giuhaw, sa mga abandon, paghatag lagbiste, paghatag lagbalay, sa inyong gibuhat nga buhat sa kaluoy, that is counted. That is a big deal already in the eyes of God. Listen to this truth. We are encouraged by God to feel mercy, to have mercy, to have compassion, as what Pope Francis said when he was here in the Philippines, mercy and compassion. But what is mercy and compassion? If that is only in your hearts, if that is only in your inner disposition of yourselves, of your lives, di na makaon. Convert that mercy
into action, convert that compassion into real acts, into realities, into doings nga maka-benefits ang ubang mga tao. We are advised to have pity to the people around us, nga maluoy ta sa atong isikataw, pero magunsa man ang kaluoy, kundi na nato ipakita sa buhat. Mo na gingon sa 1 John 4:19, it says, gigugma to ang Dios kay una man siyang naigugma kanato. Kung may muingon nga naigugma ako sa Dios, apan nagdumot siyang isikataw, bakakon siya. Kay unsa man niya pagigugma sa Dios nga wala niya makita. Unya wa sa may gugma sa isikataw nga makita niya. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini, ang gugma sa kinanglan may gugma usab sa iyang isikataw. Meaning, your love to God must be proven to His special creatures kamao. Ang imong gikatubang nga tao, ang imong silingan, ang mga tao nga naas palibot. If you really love God, you must love sa mga gimahal sa Ginoo. Kinsa? Tao. Mahal sa Ginoo. Jesus 1:26, the most special creatures nga gigamas Ginoo ang tao. Pinaka-highest creatures sa Ginoo tao. Mao na kung imong pakanon ng tao, bistiyan ng tao, mahal ng tao, amo man ng tao, that is done to God. Mingon si Kristo, what you did to the least of my brethren, that is done to me. Why? God is happy. Ngano? Mahal ko ang tao. But not only human beings, we need to care, we need to love. Also the environment, all the creations of God. You need to take care. Ngano? Kay kung magguba na, makadamage man na sa mga tao sa atong palibot. And in fact, pag ang kinayahan manimaos, di ka mo pasaylo. May pa'y tao, masad ani mo, pasayloon ka. Pero kung kinaiyahan, mao'y maningil sa panahon, nga gitakda, kay imong giabuso ang kinayahan, pag maningil na, delikado, kay di ka pasayloon, bisan gamay ni ana. Kung maunay, maningil ang atong kinayahan tungod sa atong pag-abuso ni ini. All the creations of God, most especially human beings, we need to care, we need to love, we need to do something for these creatures of God. In that way, ato ning gibuhat, automatically natos Ginoo nga mao'y creator ni ini. Listen to this. Kung imong gipasipadan ang creation, imong giinsulto, imong gipasakitan ang creator. Right? Kasuway na mog naibutang inyong pinangga gibalyo, unya pasipadan sa silingan o kinsang membros pamilya, di ba masuko kag sakitan? That is the same. Kung pasipadan imong tao og ang kinayahan, imong i-damage ang bisan unsang creations Ginoo, kinsay unang sakitan? The creator. May unang masakitan, may una natong gipasipadan. Mao nang whatever bad acts, evil acts that we have done every day, that is done to God. Whatever good things that we have done every day, that is done to God. Believe me. Mao na kung mayong kanahigugma kas Ginoo, but you have done nothing to the people around you, you're a liar. Bakakon ka. John 8:44, ang yawa mo'y amastrang bakak ug pagkabakakon. Mao na, if you really love God, prove it by doing good things to the people around you. This is the same in Matthew 22:37-40. Love God with all your hearts, with all your souls, with all your minds. Love your neighbors like yourself. Usa kini kay question, pag mahalin mo ang Ginoo, mahala ang tanang mahal sa Ginoo, labi na ang membro sa imong pamilya, ang imong anak, imong silingan, imong asawa, imong bana. If you really love God, love all the creations of God. Can you hear me? Is it clear? Mao nang message sa ebanghelyo karon. Mao nang ang ato ni mga buhat counted, ang atong pagbudlay, pagsakripisyo, ang atong makahago are all counted. Dili sayang ang imong pagbudlay sa pag-alagad, ang imong pagpasakit, ang imong pagsakripisyo, ang imong paggasto, ang imong paghatag sa bahandi for the glory of God, ang imong paghatag sa imong talentog oras for God o para sa imong isikataw are not wasted. Matud pang Padre Pio Pedicina, do not waste your time in nonsense things. Use your energy in useful things. Invest only your energy in very meaningful things, helpful things, sa imong kinabuhi. Kaya there are many times of our lives nga ang atong pirming gikabisihan wa hinungdan. Ang uban, drugas, sugal, bisyo, kaylayan, sindikato, binuang, pagpanglupig, pagpangurakot, wa na'y katabang. Dapat mabisi ka sa pagtabang sa mga nananglan, mabisi ka sa pagserbisyos mga kabus, mabisi ka sa pagimayas Ginoo, pagserbisyos Ginoo, mabisi ka gwalis pong Ginoo, pagpanudlo,
alang sa kayuhan sa mga tao ug kaluwasan sa mga tao. Mo ni Padre Pio Petrosina, use your energy, your time in useful things, not in nonsense things. Ayaw gamitang inyong kusog sa wahinungdang mga butang kay maka-stress na, maka-impir na. That is not counted. Ang counted atubangan sa kasing-kasing Ginoo sa iyang pananaw ang unsay maayo nga tong gibuhat ni ining panahona. And this is what I am doing. I'm preaching here in local and satellite. At the same time, we have our ministry to the poorest among the poor in behalf of the GD Foundation. Every month, manghatag ta og pagkaon, manghatag tag bugas, manghatag ta og tabang sa mga taong biktima sa kalamidad. Not only kalamidad, kundi ang mga taong naglisod sa atong palibot. Because we want to concretize our preaching. Unsa may pulos sa among giwali if it is not defined into reality, into action. Mao ni hagit sa tanang mga nag-alagad. Di lang spiritual things ang atong ika-feed ngadto kanila. If possible, let's do something nga material things nga atong mahimo ngadto kanila para kumpleto spiritual things o material things. Kang lawas manginahanglan mag-material things, ang kalag nanginahanglan spiritual things. Mo na atong gipaningkamutan aron balanse ang atong gihatag sa katilingban. In fact, nananumtag prutas, nananumtag kahoy to develop our environment, to help our ecosystem. Mo na akong gipaningkamutan in my daily life. Sanglit pamilyado si Brother Edsel. You know what? I am caring my beloved family, Alma and Thea. I establish our little business. Parang akong pamilya mabuhi, parang di ko sakitan, nagwali ko akong pamilya na pasmo. No, di na maayo. Naning kamot tagpanog kahoy, prutas, atong gidevelop atong farm in Alicia, aron makatabang ko sa kinayahan ug sa mga tao. Matag karoon niya ng hatag tas mga taong kapuspalad para mabalanse, that is social responsibility. Nagwali ko everyday lukan sa tulay para mahimayang Ginoo para sa kalag sa mga tao. Dinhi nagtuyok ang akong kinabuhi. Akong gibalanse, mas Ginoong kinayahan, mas Ginoo akong pamilya, mas Ginoo ang iyang mga katauhan, labi ng inyo magkalag. Mas Ginoo ang mga taong kapuspalad. Mas Ginoo ang tanang butang nis kalibutan. Mao nang you need to have an horizontal relationship with this. Relationship to God that is vertical. Your relationship to the people, to the environment, to anything on earth, that is horizontal relationship. Kung i-combine ang vertical o horizontal, that is a cross. Cross has a meaning. Ang horizontal babag to our brothers and sisters around us, to our environment. Your relationship to God that is vertical. That's why kining krus is a symbol of love. Gugma. Diya si Kristo nagpakamatay because of you. Because of me. Mao na karong adlaw. I am reminding all of you, please balance your life. Have a vertical relationship to God. At the same time, have an horizontal relationship with the people around you. In that way, you are carrying your cross. The cross nga nahigugma ka sa Ginoo o nahigugma ka sa imong sa katao o sa tanang kreasyos Ginoo. Please watch my talk in my daily episode in San Miguel Cable Compound, direct na sa DTV Cable Ubay, Radio Ubay, at the same time Radio Hagna, simultaneous broadcast na everyday. Mao ning akong episode. Thank you. Speaking og magpupugas, this is referred to our Lord Jesus Christ. Ang gipugas ni Kristo mao ang mga pulong pagtulunan, mensahe, ang ebanghelyo. Mao ni ang binhi nga yang gipugas sa mga tao ni ining kadibutana. Speaking og magpupugas, usa ka mag-uuma, worker diha sa farm, is not easy. Ngano? Tungod kay daghang bantayan, daghang andamon, aron nga kanang imong ipugas mapuslan og dili masayang. I can relate to you this scenario if talk about magpupugas because I am a farmer
nataw kong usa ka mag-uuma. That's why hilig kog umahan, hilig kog tanom, hilig kog kahoy, prutas. That's what we are working at the present time. Nga busy si Brother Edsel sa atong gamayng umahan, nag-uma. Ijawat, idugang og sustain sa atong pagpanaw sa kalibutan. Kay naman tay kagulingong pamilya. Mananom na ng tag prutas, mananom tag luya, mananom tag karlan, no? Mananom tag lubi, may na makatabang. Kay ingani maning Ginoo, tagaan sa tanang paagi ang iyang mga magpupuga sa mensahe niya aron mabuhi, providean sa daghang mga opportunities. That is biblical. 1 Timothy 5:17-18 nga ang magwali kinahanglang mabuhi pakanon in different means. Mga tao mo suporta, pero ang Ginoo sa akong nakita, iya kong gitagaan og kasiklasing opportunities nga maka-establish og negosyo, makapanguma, aron nga mas gaan ang akong pagpadayon sa pagmantala sa ebanghelyo nga mao ang binhi nga gisgutan sa atong ebanghelyo. But if we'll try to divert in farming, earthly farming, kining unsay gisaysay